Hello guys, hello everyone. Lahat ng aking mga kaibigan sa YouTube, lahat ng aking mga followers. Kumusta na po kayo? I would like to say that maraming salamat sa lahat ng mga prayers nyo para sa akin. Hindi ko man nasabi sa inyo what the exactly happening to me. Kaso nga lang po, I wasn't ready that time. Tapos, ito na nga po. Kaya po ako nakahiga ngayon kasi sabi ko, ba't kaya hindi ko, sorry, sorry naman, ayan, hindi ko mapigilan yan kasi kasama yan sa pagkikimo ko guys. Ayan, naisipan ko na mag-vlog na pala about my health. At kung hindi ko man nasabi sa inyo what exactly happening to me. Okay, we're going to start from the beginning how that happened. Back way nung wala pa ako nito, nung nasa Pilipinas ako, wala akong naramdaman guys. Kasi normal lang naman sa mga kababaihan na kapag dumarating yung ating period is dito sumasakit ang puso, masakit ang suso, ganun pa yung mga kapal ka, parang matigas-tigas kaya hindi nawawala. And that was happening to me. So, yun na nga. Paano ko ba? Ito normal lang na vlog to guys. Basta diretso na lang. Walang intro na pa-drama effect pa ako. I'm direct to the point. This is me. Ito si Madam Hayeti guys. Tao lang na totoong nagsasabi sa inyo. Okay then, back tayo sa ating story. Nung nangyari ito sa akin, it was like, nung nasa Pilipinas na ako, I feel something. Pero nagpunta na ako sa private din yung pinuntahan ko. Sabi niya, it's normal lang yan kasi yan yung sa period ko nga daw every mga kababayan nangyayari ba sa yan? Sabi ng doktor, of course. Alam niyo kung magkano binayaran ko? About only this one. It's just like nagbayad yata ako ng 2,000. Just to kapakapain, that's it. Walang sinabi. Basta it's normal, kailangan natin, tignan lang natin ito yung ganito. Pero okay naman yan, hindi naman siya ano. So wala lang din. So, hindi ko siya, pinagkaabalahan, hindi ko siya pinansin. So, ayan, continue the life. So, dumating yung priority, dumating yung chance ko na yung asawa ko, sabi niya na, kukunin na kita rito. So, sabi ng kuya ko, ako magiging sponsor mo. So, ayun na nga guys. Ganun na nga yung nangyari. So, nung nandun na, nung nag-apply na ako papunta dito sa Australia. Anyway, dito na nga pala ako sa Australia guys. Okay, yung mga tatanong ko na sa Lebanon pa ako, wala na po. Andito na po ako sa Australia. I've been in the Philippines for 1 year. And then now, I've been now in Australia for like 8 months right now. Dito na po tayo. Gulo no? Bahala na kayo. So, ganyan yung natural lang kwentuhan natin. Pagkatapos nun, ito na nga, kailangan kong pumunta rito sa Australia. So, nag-apply ako and everything like that. So, marami mga kinailangan. And I was very lucky sa lahat ng mga gustong pumunta ng Australia. Kasi, sabi ko nga walang imposible sa Panginoon. Very light lahat ang papers ko because because all my documents is legal maybe. Lahat legal, so walang question na whatsoever. It's just like I processing my paper for like 2 weeks. Yeah, 2 weeks lang. And then another week, like to be 3 weeks is may dumating po yung visa ko. Like I think like 1 week before, then dumating po yung visa ko. So parang wow. Sabi ko na isa ako sa mga maswerte na yung mga naghahangad na pumunta na Australia, lalo yung mga student visa, ganyan. So, because sponsored po ako ng kuya ko, so it's very easy. So, ayan, nagpunta ako ito sa Australia noong December
9, 2023. Yan, nandito na ako. So back then, nung nandito na ako, syempre dito tayo nag-spend ng Christmas, and after that, pumunta na ako dito sa Melbourne. Yan, puntahan ko na yung asawa ko kasi dito siya nakatira. So yun na nga, happy everything and everything. So I think, I will continue this usapan natin, the journey of my health, and see you on my next vlog. Okay guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe. This is Madam Hayete, ang inyong Madam Hayete na kahit may sakit, maingay pa din, malakas ang boses, pero mabait. Okay? Sige. See you again next time, guys. Bye-bye.